May gabi mga kaigsunan, balik na sabta sa atong tulumanuntak na sa pagtuon og niya kita sa lesson 5 atong pagalantawan kining usa na lain na usab nga topiko sa atong lesson for this week, singing the Lord's song in a strange land. Atong makauban karong gabi, mga kaigsunan walay lain atong pinalangga nga Sabbath School Director si Pastor Kaimi, and we're happy na adun na siya nagahin gyud siya panahon na alang niini nga mga pagtuon og I'm sure we will be blessed by His presence as well tonight. So, but before we start, ako ngayon si Pastor Kaimi sa paghatag sa opening prayer. Magampo ta mga kapaglaom, amahan nga langit nun ining kagabhion, sa makausap pa kami, nagaduol kanimo, tungod kay gila na mo Diyos, nga diha kanimo, maangko na mo ang kaalam, maangko na mo Diyos ang kalipay, samtang kami magapadayon sa pagtuon sa imong mga pulong. Panalangini, kini nga programa, amo mang kapaglaom, ang matagpulianan o Diyos, magakalipay usab sa paghinumdom o paghandom nga ikaw ana kanunay nagkapakiguban. Tuguti nga kini nga leksyon ni nga semana, mamahimo kini instrumento nga diin taliwala sa mga pagsulay o kasakit nga mamasinati. Ikaw gihapon o Diyos among paglaom, ikaw gihapon ang Ginoo magamhanan nga kahibalo mo hatag og kasulbaran sa unsaman nga mga problema. Salamat nga gidawat among pagampo. Ipasaylo mo kalapasan ang magitugyan ang tanan sa ngalan ug gahom ni Jesus manunluwas. Amen. Amen. Thank you very much, Pastor Kaimi. Okay, so ang atong lesson very interesting, Pastor Kaimi. Interesting in a sense na because how the author describes the title. I mean, writes the title for our lesson for this week, singing the Lord's song in a strange land. So mara siya kaning oxymoron. Yeah. Di ba? How can you sing a song of praises and thanksgiving when you are in a strange land, no? It's meaning, strange land, na ay mga kalibog, wakabalon sa metabo nimo, so totally murag out of kanang yes. religion, no? Murag wala kay kanang bitong sakto yun nga foresight or nga kahibalo kung how are you going to deal with the challenges of the times. So this is the thing that we're going to discuss karong gabi una and until Saturday for this week. So unsay mong before I also say my piece on the topic and then we move on to the Tuesday and Wednesday's lesson kay mao man ang focus atong discussion tonight, although we're going to review atong wala na appeal last month. I mean, wala man kita last Monday, so we will probably visit that roughly, no? Yes. So, Pastor Kami, what are your thoughts on the topic? Kasi before we go read the key text kay how shall we sing? This is in a form of a question, no? How Yes. shall we sing the Lord's song in a strange land? So, sakto rin ito pumuntahan na. This is a question raised by David himself. So, first, strange land. Yeah. Actually, mga kapaglaom, Pastor Pedro, ang background story ani, kay na-mention mo sa verse 1, Yeah. by the rivers of Babylon. There we sat down, ye we wept when we remembered Zion. Okay. So, ato makita nga, during this, kanya mong time, kanabitong, ang eksperyensya mga kapaglaom sa mga katawan sa Israel when they march towards that place, di manggod ang ilang kahimtang sorpido, gasa kayo og ganang tourer, nagbaklay manggod, day and night, ha? Right. The coldness of night and the heat of the day, they experience that anguish nga, dinakpan sila sa Babylon. So when they reach Babylon, ang i-mention diya sa verse 1, by the rivers of Babylon, there we sat down. So, mura bitaw og desperate na kayo nga, wa sila gihimo, naglingkod na lang sila. Of which, ang nahitabo sa verse 2, we hanged our harps upon the willows in the midst thereof. Meaning, ang ilang mga alpa, ilan lang ipagbitay kay mura bitaw, wala, saman may. So, karon nihangyo ang ilang mga nagdakop sila, ha? Right. Sing to us one song, the Song of Zion. Muna din natong key text. How can we sing the Lord's song in a strange land? Very good. No? So, lisod kayo pa sa Pedro, i-describe ang ilang kahintang mga kapaglaom. Right, no. Yeah, very good. I really appreciate nga imo ning gibungat, no, kay murag wala kay nako nakita po ning the context of it, but I'm so happy nga imong gi-brought out kaning historical context. Yeah. First, I think which is very very important when we study a particular key text, especially nga medyo broad ang dating
So para we will be guided accordingly. It's good, no? You brought that Yes, out. yes. So, meaning to say, in a strange land, kung we put this in a poetic kind of bitong expression, it could also mean a lot of things other than, which is also connected sa katong imong gisgutan kanina. So meaning, strange land, bisabihan nang mo, adto ka sa kadapit nga dili mo, ano? Kaya for example, ako personally, murag ka ng, najud ko'y kaikog bitaw ka ng madto ta sa kadapit o magwali ta dito niya. Mapuyo bitaw ka sa balay nga dili mo ha. So, nagi mga... You feel a stranger. Oh, nagi, although nga warm ang welcome ang gi-extend. Kaya okay nga sa to, kaya the welcome extended is very warm. Pero in this case, pero the thought nga dili ka taga dito, nagi usay maglisod ka o ka ng siguro ka nang mag-release sa imong gusto ka mag-release. Yeah. Dahil mga yan nga mga instances kay tungod dili mo balay, how much more na ani nga mga nga situation. So, ang gihimo sa tong author Pastor Jaime is kanabitang gidirect ang atong pangunaw na ngadto sa implication ani. Yes. While it is true nga mao to siyang nahitabo or the background of the verse, but kanabitang the scenario siguro dito siya nag-deal mismo sa kanabitang unsa gyud kakahitabo silang pagbati. Yeah. Nakakahitabo silang pagbati. So in fact the author is telling us this is an utterance in an imperfect world, no? So first of all, it tells us that though we are serving God, no? Just like what you said, was kabaloban kanila siguro inosente nga nung napilon mi dinhi sa grupo nga wala man migihimo nga sayop nga nahimo, no? So the author was right in saying nga kani siya nga utterance was actually said in an imperfect world, one of sin, evil, suffering, and death. Yeah. So the scenario is kung imong pagkalantaw ng strange land, it is comprised of one thing is sin, second is evil, suffering, and actually death. So whether you like it or not, we are actually in a strange land. Pastor Jaime, right? Yeah. But ako lang, it wasn't Pastor Jaime before you can share a piece of your mind. The stable creation run by the sovereign Lord and His righteousness laws is constantly threatened by evil. So that's why this is the story of the great controversy. So as sin corrupts the world more and more, the earth has increasingly become a strange land to God's people. So strange land siya because mahimo na siya nga dako kay nga pangutana sa mga katawhan sa Ginoo. For example, two things ang i-describe sa itong author is kanang ang God is a sovereign God. Di ba? Which is naging theme nga garan all throughout sa itong lesson for this quarter. A stable creation run by the sovereign Lord and His righteous laws, right? But the challenge is, because it is always confronted by evil, ang perception sa mga katawhan nag-change po along the line, no? In the process of time. Like for example, ang response is either sometimes we perceive God as being not there, and sometimes God is being there. So a presence, there is a battle between a perceived notion of God's presence and God's absence. So this in a way mo depect ni siya sa understanding as to why kining earth nga itong gipuyan is actually considered to be a strange land. So from time to time there's always a battle of tungod sa sala, then would affect to suffering, pain, and so on and so forth. Then we start questioning asa man ang presence sa Ginoo, as if that God is no longer with us. So I think that's why it is very difficult for them to sing the Lord's songs in a strange land. Marag lisod gyud kay nila pagkarang kanabitang Pastor Kami kanang wala ka nay makaon, no? Tapos mag-worship pag yun ka. But in a ordinary human experience, dili piya po nasa sayon. It's very difficult to sing a song from the hymns kanang book na to. Diba? Pastor Pedro, makapaglaom ha. Actually, what happened sa life ni Job, kung mo tanawan ha makapaglaom, katubit ang nawala na ilang mga bata, nangamatay, ilang property, nahurot na. Ang iyang asawa na yung gid nga, Job, mo pa daw yun makaog daig sa Ginoo? Right. No? Magpakamatay ka, og tungluha ang Ginoo. Lalo mo ka nang kasulti. So, usahay kini mo mga asawa mo ni ang mga emotional kayo. Nga, sila mo reactive kay bang
Job, unsa magpakamataro pa ka diha nga despite of what happened, tung luhang Ginoo magpakamatay ka lali man inani ang nagibati sa katawan sa Israel, Pastor Pedro. Which is very strange man god. Lali man ka sa tong lesson gingon diha nga ang destruction of the Temple of Jerusalem is what we call a divine scandal. Because that it is provided in the Sunday's lesson. an opportunity to blaspheme God. Ang mga heathen mingon nga wala ka protekta ilang Ginoo. Tanaw na daog mi. No. Inana bitaw nga kuan bang istorya. So lisod kay gid describe ang ilang kahimtang. Munang ang author gwapo kay siya nga gibangtan na niya how can we sing the Lord's song. And I also like kanabitang the honesty of the author. Kanabitang kaning pag usay mong gud paglantaw aning Book of Psalms. Usahay dapat napo kay kaning mata sa paglantaw bitaw sa kanang pag-interpret sa poem, The poem, yeah. Kay usahay manggod kanang when you look at it literally from our own kanang we're not really exposed to reading poems. Poetry, yeah. Or kanang mga piece of poetry. Usay kwanta ba misguided ta. Kay for example no ang ako na observe manggod sa Book of Psalms nga tanan nga mga chapters or books nga gibutang dinhi sa atong lesson ug imo ning siyang pagkalantaw even the previous lesson nato for this quarter. Yeah. Nasa kon ba kanang bitang first ang style manggod ni David murag i-express niya iyang kasubo niya usay pagmahay niya sa Ginoo. Pero towards the end iya na po na siyang balihon. So kung imo na siyang pagabasahon diri na kataman murag mo ingon pud ka nga bitaw no nganong asa magid ang Ginoo. But the good thing is the Book of Psalms says just like I like what you said na katong sa kay Job is bisan pa ako man actually karong morning reading na ako sa Bible is na ako sa Book of Job, ako magibalikan. Akong nakita mo ning Book of Job, kung ako lang mapili out, it's one of murag lami kay siya pagkasulat. Kung kani siya poetry po ni siya, I think Book of Job is also a classical nga pagkasulat po. It's a beautiful way of kind of describing on sa pag-argue sa pagkabitang pag-defend sa God when you are in the midst of suffering. Yes. Ang point ni Job, nakita na ko sa kami is like this, kanabitang despite sa kalisod nga yung gagian, pero dili niyo makita sa motive sa Book of Job nga iyang gi-insinuate that God does not exist. Yes. Yeah, tinuod. Kaya katong iyang linya lang, Pastor Pedro, among kapaglawom nga, mudawat balang taog maayo gikan sa Ginoo, di ta mudawat og unsay kadawatan, no? So gapo kaya nga pagkasulti gyud. Pagkasulat. And in the end, murag iyang gisurrender iyang case kay nangita biya pud siya kanang explanation ba. Kay iyang ginauna iyang examine iyang self murag ba pud kay nahimo bitaw nga murag kana bitaw angay gi sa tunglohonon. So nahimo po nga kalibog siyang sama po sa giagyan sa imong gi-mention kanina no. Na mga katawhan siguro dito nga apil dito nga inosente kay nganong naapil po sila sa ani nga mga kasinatian. So in these cases sometimes we have our experience nga we seem to question kung nganong wala man di ang Ginoo tinuod ba gid ni nga sa tong kinabuhi absent ang Ginoo. Kay parang klase na usay present usay absent. How should we deal with this, Pastor Ken? Yes, usay pud Pastor Pedro magkapaglaom. Dunay mga sa atong lesson gi-mention mo din nga kanang bitang the sins of the people corrupted the people's covenantal relationship with God and thought upon as the people nga ang consequence ni abot. Kay kanang bitang atong mga linya usay pa sa video mga out of joke na siguro nga igsoon ba siguro na kay sala nga wala pa pang pasaylo mo nang naabot ni mo ning mga kadahutan nga namita. Adlok biya po na. Kay mga sala biya po ta ba. Yeah, mo nang ang kanang the threaten of evil at imong mention pa sa Pedro ganiha mga kapaglaom nga kung ato lang itanaw na generally ang atong sitwasyon karon sa atong kalibutan Pastor Pedro grabe gyud ang kanang bitaw mura bitaw og ni-invade gyud ang acts of evil nga kun imo tan-awon mura na bata og kanang bitaw the time of Sodom and Gomorrah nga murag grabe na ka evil na gyud ang kalibutan. That is why ang pangutana kung nato i-paraphrase ni how can we live in a world corrupted by evil, no? Right. Lisod kay ato makita ba nga murag Ginoo murag mudaog ba siguro ang kaaway aning style kay ang mga drug addicts, mga mga crime, daghan na kay dagsang gid ang kadautan. In fact, daghang mga debates pa ako nakita sa YouTube no sa mga prominent kay mga theologians and philosophers discussing on the
kana bitang theodicy, Theodicy, kanang suffering, the pain, the innocent suffering. the innocent niya, the presence of God kung unsay role asa ang Ginoo ba nga because God is perceived to be as a loving God and yet nay mga pangitabo sa kalibutan nga for example katong Holocaust no so murag ang uban nagunahuna nga murag mas natubag pa nun ang pagampo ni Hitler kaysa mga pagampo sa mga Hudiyo kay God being a loving God he could have stopped the he could have stopped the kanang evil thoughts ba daw kanang mga paningkamot ni Hitler nga maanilit niya ang mga Hudiyo pero you know nakita na to sa course sa history nga mga tinguhan sa kaaway mo no nagpaibabaw over sa kanang mga pagampo sa mga innocent just like kanay mong giingon innocent so naturally sakto na ingon sa tong lesson no the notion that the nations invaded God's inheritance threatens these divine promises so dili ni siya basta-basta nga challenge nga gibutang alang ka nato sa kami. Kay lisod oy lalim man kagihagit ang omnipresence sa Ginoo or ang iyang omnipotence nga og ingon gamhanan siya ingon nasa sa everywhere. Ngano iya man gitugot. Katong nahitabo pa sa pedala balik sa atong real gyud nga kahimtang atong sendong nga kunin mo tan-awon ang Riverside Church sa Iligan totally nawala gyud. Dagan po nga mga members nato. Mga members na nangamatay ato. Mga bata. Dahang ang question nato actually na-implicate gud ang omnipotence ug ang omnipresence sa Ginoo. Ginoo nga yung gitugot nga simbal mi na nimo ha. Oh, di ba? So inanig gyapon ang atong lesson karon nga how can we sing this Lord's song in a strange land? So kaning pangutanan ni David, how shall we sing the Lord's song in a strange? This is a very valid question. Yes, no? yes. Kay dili na siya in a real world mo kay tabo karon. Although expressed in a poetical form, pero this is really true, no? Just like what is a very relevant thing. But again, no, kung imong pagabasahon kang ang libro man ni David Pastor kay me, for example kaning sa Tuesday's lesson, bisag kaning sa Mondays ako ning gibasa kaning Psalms 88, kaning Psalms 74 o kaning Psalms 42. Kaning nangutana sa diri sa Tuesday nga asa ang Dios no mao man ang subtopic where is God nay mga gigamit dinhi nga mga pinulungan sa sa poetry nga for example kaning expressions nga alone on a housetop mga ano ba no so kaning siya nga expression kung usahay manggod mura gwapo kay sa taon kay gwapo kay pagkapili sa choice of words ba nga gi-describe basayang kahimtang. Pero kung imo lang taon ani ang the context of kaning stories behind sa every word nga iyang express dili ko ni siya this is an expression of mourning no kanang mourning so makasusubo gid nga makasusubo ni for example no ingon sa dinhi akong basahon din sa tagalan ta sa example sa 42 as the deer pants for streams of water so my soul pants for you. This is direct to God no my God no akong kalag nag-thirst for God. So, ang assumption ani is, in verse 2, my God, my soul thirsts for God. The assumption is, for the living God, where can I go and meet God? The assumption is, ayang Ginoo na nga, wala di ang Ginoo. Gibihan na siya. Absent gid siya Ginoo. Absent gid siya, no? So, this is true. Pero kani siya nga, kaning verse 1 and 2, kani mo siya kabasahon, this is an expression coming from David. Pero from the theological point of view sa God, this is not true. Tama ba, Pastor Jaime? Yes. So, that's why when you look at this, kung ano sa poetic, magining kaning run sa pag-express sa yung pagbati in a poetical form, pero kaning mga expressions, all of this nga gibungat niya nga to sa Ginoo, dili ni siya tinuod. But this tinuod ni siya sa kaning ginabati sa mga tao sa aning kahimtang. Yeah. Actually, Pastor Pedro, mga kapaglawom, ang Ginoo di mo ginubiya, di ba? Nay mga passages sa Bible nga God will not forsake us, no? Usahay lang kanang mo Pastor Pedro nga kanang bitong ang intense good nga mourning will express marami ta atong express nga Ginoo asa man ka. Lalim ka nang ang akong luha maoy ako ang food day and night. Imagine intense thirst in a dry land. Grabe. Murag dili kita ka-imagine ba ang ato siguro mga pagsulay i-compare sa iyang pagsulay murag dili siguro makatupong But then
iya ang expression pero ang nakanindot pa sorpido ang verse 11 na din Mao na kong gisulti nga ginabali niya. Aha. hope in God. So mo ni tinuod gyud. Yes, kani mo na siya. At least human yung express sa iyang mga kasubo. At the last, ingon siya, hope in God for I shall again praise Him. Gwapo kayo, Gwapo no? siya. My salvation and my God. Wow. Gwapo siya pagkasulat kay murag na siya kanang contrast ba. Gipagawa sa niya ang pagbati niya, tawhanon nga pagbati para pod makarelate pod da. Kaya actually, nga na po natong gibati, no? Sa naglahi-lahi nga mga sitwasyon nga atong giagian, lahi-lahi lang atong pag-express. Yes. Kaya si David, mahal lang niya pag-express kay writer, magano siya, poet, magano siya. Pero towards the end, ang iyang argument is, nag-rest gyapon diya sa Ginoo. Ito yung magibasa, no? Kanang pagbutang sa atong paglawom diya sa Diyos. Yet, no? Gani sing of praise man di ba, Pastor? Yes. I will yet praise Him, my Savior and my God. My God. So, katong, for example, sa panahon sa sendong, di man ginto sa, di man ginato ito ma-describe, di po ta kaingon nga nasabtan na to, kaya mata kaagigidaan daw ng kwan, no? Mo na ingon bitaw usay ayaw ito pagsulti nga nakasabot kasi mong magbati pero actually usay murag kanang lang bitaw na nasanayan na lang nato na siya pagbungat pero actually in real sense wag kita kasabot actually O kita mo dito? Wala po. Nagutaw ta atong baha dito sa sagat. Dili kulang pa nga to section. Naday dito nga istorya nga murag nahiwalay ang family. Ang iyang anak dito sa pikas nga kahoy na kagunit. Yes. Ang parents po diri pod sa pikas. Unya, di man po niya maluwas kay kusuman ng karet. Yeah. Pero kay unfortunately katong kahoy nga ginitan siyang anak, nakita gid niya Pastor Jaime na wash out gid siya sa kwan. Yeah. So, niya na siya dili na sa sayon. I don't know how you can sing how you can sing the Lord's song in a strange land. Strange land. Lisod good tinod. Muna nga kanimutan on sa tong lesson. Grabe good ang I like the kaning poetry kana bitong iyang gi compare yang kagulingon into birds. I am like a pelican. I am like the owl, no? I like the sparrow alone in the housetop kanang mingon ganiha. Grabe gyud nga intense suffering and kanang mourning. Unya sa ato adini nga kini nga mga image, it depicts an oppressive situation. Gaw po kayo, no? Yeah, right. From which there is no escape except by divine intervention. So wala gilain taon to ng paglaom sa Ginoo ra gyud Pastor Pedro. Kining Pastor, for example, no, I'm in pain tapos right before my eyes nakita yun ako nga nag-unsa pag-suffer ang akong, let's say, loved one. Inosente kayo ba? Siguro except lang sakit or what ka nang aksidente or whatever, nahanod sa kaning napil sa paghanod sa tubig, kusugayo. I mean, how will we put kaning gihumbitan nato nga this is a common expression nga God intervenes. No? So, asa nato siya i-plaster makaya ba nato nga masabtan or or is it something much bigger than although we say it in that particular sense, no, God intervenes, God understands, but where in a particular case nga maplastar bitaw siya or tinod Pastor Pedro kay agato atong gihimo diri nga life coach seminar. All right. Life coach seminar. Actually ang kita nga mga ministro mo usahay magud ang ato dayong para bitaw foundation or conclusive din nato nga reassuring lines is okay na. ampo lang tayo so. Madala na sa ampo. Ato lang ihangat sa Ginoo. Pero which dili siya mao. Oh. Actually ato i-process ang usa ka individual or ang concern sa ipagawas nga of this situation usa imuhang mga una-una mga plano or usa mo paghuna sa Ginoo. Ina na yun ato. Dili dayon. Diretso na mo. Imo na sa timbrihan. Morag sa debate no. Imo na sa corner. Nya binimong naulian na pero pag uli day ato lisod gyapon wala gyapon siya na hawasan. At least maka kanang term ng catharsis sila. Sila may mismo mo. Sila mo dili ta mo sa istorya. Except lang sa takna sa pagtuon. Di man ta pwede kiti mag-istorya. Yes. So that's right na. So yana day siya. But I like what you said sa inyong kaning kwan katong yung life coach ninyo nga seminar. Tinod kay kung tanaw nimo kaning mga expressions ni David, kwan biya ni. Part na sa iyang process, iyang gipahungaw. Yes. So sa iyang pahungaw, ayaw pag-conclude dito siyang gipahungaw nga tinuod to. Na for example, murag wala ang Ginoo diha.
I'm looking for God in a strange land, in a dry land, thirsting for Him like I thirst for water. Pero ayaw kuha og argument dito. Dito ka makuha og argument, dito siya konklusyon. Conclusion. Yeah. Although siya naghatag og explanation, nihatag sa diretso og mo ni kagwapo sa kung sa thesis ni Paglaom. para di ni kapasar kay May mga kuha. wala ni ko ano no wala yung process ni no o sa mo ni pag-prove nga Ang mga subtopics oh, kibali. money mo statement of the problem wala ni mo na discuss ang body ni mo no Yeah. oh Masaan mo pagkuhan dito. Giyan sa niyo pag-deal ka nga question number 1. Giyan sa niyo pag-deal ka ng question number 2. Giyan sa niyo pag-deal ng question number 3. Mga research questions kibali. Research questions. Pero himo kag research question, then after that, ni dito na yung conclusion. Yes. Muna pinakasayan nga thesis diya sa Ginoo. But anyway, because I think, I like what you said kanina nga, kanap itong sa case ni Job nga, mga rabitag, wala sa ato nga kanibitang prerogative no tungod siguro sa kagamay sa kaalam nga nabutang sa atong diri sa atong bahin sa atong system sa atong lawas. So I think when it goes beyond that, the best thing nga atong paghimon is just to simply trust in God. Yeah, to hope in God. To have hope in God. Mo nang gikuang kay David. Pero just like what you said, dili gyapon na siya sa yon because it's not for me to impose on you. Yes. Nor for you sa imo hapon nga to impose on me. But ato lang kitanaw ang giagyan ni David. Lantawa lang po kay basin pog makakuha po taog. Yes, kana mura bitaw siya og kanang panigingnan. Panag-ingnan, yes. Panag-ingnan Right. siya. Nga kung kuno sa man ato mga troubles or trials or sorrows nga ma-experiensyahan, at least dili lang day kita. Long before ang iyang mga katawhan suffered much. No? Nga ato mangkuha kanang mapanaminan ba nga well ang katawan sa Ginoo dili mo gid ay mga kapaglaom kana bitaw Right. atong life bed of roses. Correct. Meaning there are thorns along the way of which kuno maniging sorpedo nga kana bitaw God allowed bad things to happen to good people for the highest good. Kanang ibitigin niya nga your thoughts are not my thoughts. For of which karon wa tayo tubag pero later on we will understand nga wow gapo da ang plano Okay, sa so Ginoo. meaning to say kung atong i-apply kining term nga intervention kay actually lisod man na siya explain theologically. Yes. Ako kitag mga libro nga mga whatever nga mga article nga medyo naka sa suffice gid sa atong kwan. But anyway, I think is kanang God's intervention is ang meaning na is God is in control. No kana bitong Yes, sovereign. tama ba? Yes. Bisa kung say mitabunan to kay let's say na death nga may tabo sa atong pamilya nga wala to gidama, wala to gi-expect. Beyond na sa human comprehension usay no sakit kaya nga nung gi-allow na. Pero the good thing about that kung i-relate siguro na to theologically dito sa idea nga God is in control, that is not the end of everything. Yes. Kaya there is hope beyond death. Death. I think it is in that sense nga pwede na to masulod ka ng word nga usay nga daw lisod kay sa sabton ganing God's intervention. Although napoy mga higayon sa itong kinabuhi nga ni naghimo magid ang Ginoo og direct intervention, di ba Pastor Jaime? Yes. I think in your case nga inundam ko sa una, wag ka una gid nga mga pastor ka. Di ba? So nay mga detour mga gihimo sige na intervention bitaw ka. Yes. May redirect bisag pud siguro sa kong kagalingan. Pero I mean additionally Pastor Camila lang ko yung nakita pud nga author nga nagsulat regarding sa kaning theodicy kaning moral evil, kaning mga pangitabo, kaning evil is gitawag ni siya moral evil because bad things actually done by sometimes human beings, no? Kasi moral evil na siya. So kaning moral evil daw, the way we should understand this, it should be understood within the context of the context of the human free will. So tungod sa wrong choice, whatever. So kaning mga bad things nga kapangitabo. For example, no, kung magsige po kog inom, magsige kog panigarilyo, that's my choice, di ba? So I violate the law of kaning the natural law, no? Na there's always a consequence nga ako madangatan kung if I continue doing that. Because I exercise my free will, my choice nga despite sa mga panghimangto nga dili ko, but naya na. So I suffer from that, no? So mo na siyang comprehensible siya within the context
free will. Yes, yes. Pero na po yung mga disaster, say sakit nga na angko na to tungod sa kanang cancer, o say tungod ka itong mga ninuno kaniya to, ilang genes bitaw, napasa sa tuwa. So, that is beyond our control. So, okay. So, but again, our lesson is telling us, no, despite of this nga, where is God? Ang Ginoo ba na napaltos ba sa iyang saad, no? Nga murag nawala na gid siya hangtod sa kanturan, no, naman forevermore. Has His promise failed forevermore? Kani ang pangutana sa Wednesday nga, has His promise failed forevermore. Munang sa ato ibalik ang life ni Job, Yes. sa pido nga, kanimutan ahon, gapo kaya ang statement manggod nga, kanimutan, naked came I out of my mother, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord taken away. Blessed be the name of the Lord. Yeah. Gapo kayo nung... Nice. Oh, kanang bitang despite sa ato mga sufferings kay kitang tanan magit pasorpedo magkapaglawom ni agi magud og mga pagsulay, trials, troubles, wala magid tayo siguro ingon nga exempted ta ani. Even how no matter how we serve God, how we worship Him, na magini ang tribulation, na magini ang persecution. So ani pasorpedo sa atong lesson, mura lang bitaw og gi-tune up tadaan ba in real life situation nga kung unsay mga panghitabo mga kapaglaom, at least natay ka-referan unya at the long run sa conclusion kang sa David sa iyang isulat or sa iyang hymn or sa iyang song, ang Ginoo gyapon ang in control, ang sovereign nga diha ta mahop gyud sa Ginoo. Akong impressed kay ko sa kaning statement ni David, especially towards expression niya ang gisulat niya sa kada last part sa iyang chapter, no? I mean, despite sa kabugaton sa iyang gibati, mga kasinatian nga iyang gagian, Yes. asa niya nagikuha ang hugot bitaw, nga mingon siya nga, yet we will still hope in the Lord. Continue gyapon ta sa pagkanta o kaning hataw himaya diya sa Dios, no? So, ingon sa tong lesson at the grave's threshold, the psalmist remembers God's wonders, loving kindness, faithfulness, and righteousness. So, meaning to say, it's just a matter of tuning up. Tingnan mo sila, Pastor Kami, na ko na-remember. Kanadang pain, na sa itong body. Oh. Pero wala na tayo, wala na tayo kanang cancer or whatever, wala na tayo mahimo na kinana magana diha. Yes. Pero kanang suffering daw, nada sa mind. So, bisag nag-suffer tap, yet we can still choose to be happy. Yeah. So, morning kay David, bitaw nga, despite of this, kabali niya ang situation. Yeah. Oh. Pero kani pagkasabi ito, Pastor Pedro, sa 7 verse 3, when I remember God, I moan. Kana bitong, grabe bitong, imbis na kanino ka Ginoo, pero kana bang gibati bitaw niya ba nga, gibiyaan mo kunin mo Ginoo mo nang sadyang ginahuno siya Ginoo. When I remember God, I moan. Kani bitang hama, depicts the roar of raging waters. Right. Nga dili lang ingon moon lang nga pangagho ba ka o kasakit, pero raging waters, grabe gyud nga pagkasakit ba, no? Moan yun siya. Oh. Hama. Yeah. Meaning unrest, lalim ka dili gyud ka pahuway mo na nga katoy ingon nga kana moral evil, mga resulta sa ato ang mga free will choice. Unya kunin mo hunang pasorpido, taliwala aning tanan. Gwapo gyapon. Yeah. Ang resulta is God is wala ginibiya nato. Kana lagi assuring bitaw ang Dios di gyud balong biya. Kita pa siguro ang biya niya, but never God will forsake us. Yeah. But it will take an element of trust, no? Kana Nga makaabota na nga level of experience. Yes. Kay kung but kining trust na to dapat nagpud siya basihan. So meaning to say, akong po nakita Pastor Kami, despite sa kabugaton nag-express ni David, when he remembers God, diyang gi-introspect ba ang Ginoo itself. Yeah. Iyang na-realize nga, muna akong problema, pero when I think of God, mas bigger pa ang points sa God kaysa sa points nga gidala sa suffering and pain, no? Yeah. So it overwhelms everything ba? So that's why the question is, unsaon ako pag-shift to that paradigm? Yeah. Kay di ba lisod kin ng paradigm shift nga Yes. ano? Kay dili man gud siya normal, dili man gud siya ordinary. That is an extraordinary. Mo nang in this case, just like what you said, kana yung trust sa Ginoo nga in the midst of the suffering, anyat ang iyang gugma o ang iyang saad nga dili kita bayan remains to be true.
Yes. So mas dako pa siya. Mura bitog, ang imong, sa tingin ko ni Milda Marcos, na-remember na ko yung statement nga, ang problema daw nato din sa kalibutan, gamay ra daw na kay kung tanawon na nimo ang extend sa lawak sa langit, mas lapad pa daw sa earth. Ano siya ba? Ano na marag, hindi daw po pagkasulti. So, I think it expresses of his sovereignty. You may not, I may not be able to get the answer right away, but I know for sure that somewhere in time, or in the end time, God will still be there for me. Yes. So, mga kapaglaw, mga Pastor Pedro, ang atong lesson gapo kayo, no? Kunin mo tanaw na, if God has changed, then si Salmista David has no hope. Usa ka conclusion nga, dili niya pwede mamadawat, no? Unya, yun din sa itong lesson, kanang ipingon niya nga, the Lord keeps me awake. Alright. Mura bitaw, dili ka patulgon, but here, kunin mo tanawon, this biblical characters was insomnia. Word insomnia Yeah. was providentially used by God to advance His purposes. So, naay mga panahon di ay nga, iyan yung gi-allow, tungod kay God has a good purpose, of which, muna atong yung kapaglawab nga, karon wa tayo tubago, wa tayo answer. Right. Pero, but God has a good purpose. Nga nung iyang gi-allow, kanang dili ta, kanang mahasol ta, mag-uul ta, or ang mga trials in life. Tama, no? So, we will not really seek the answer to our questions. Yes. Sama ni Job, na-seek, which is human tendency. Mangita ka na bitang sa quiz na to sa una. Mali ta sa imong tana. Ma'am, nganong sir? Anong mali man ako kung murag tawa man eh. So, natural kita to. Bitaw nga. Mangita kita justification. But in this particular case, wala gid siya nakita nga tubagid siya ang pangutana. But I think it's a good thing mo on the part of God nga wala po niya explain everything. Kaya kung siguro iya po niya explain everything, di po siguro na masabtan. You know, Do you think so? Do you think masabtan na to? Morag wala na po yung thrill ba nga? Other than that, no? Oh. I think kanang what's happening because of the presence of evil din sa earth na tong muning na imo nga strange land. Even if he explains it, I think dili gyapon ta matagbaw. I Yes. think the best way nga pwede na to lang pagahimon is just kanang Trust. salig na lang ta sa atong teacher. Kaya naman sa klase usay, no? Ako sa kong anak nga, ay na lang pagkuhan kay teacher man na. Pero sa you know, di ba? Pero but in the case of God, you know, it's good, no? Kanang mo trust mo kita sa Ginoo because I mean he created the universe. Imagine that nga unsara man tayo compared to the kaning sa kinatibukan nga universo. Gamay ra pud kay it's just a speck, no? Sa Munang sa Psalms 8, Pastor Pedro, mga kapaglaob, si David, nahingan hangin siya sa Ginoo, what is man? that thou art mindful. When I look, the stars, the moons. You know, what is Right, man? very good. That they are That's mindful nice, of Him. that's nice, yeah. No? Yeah. So, wala kita basag di, gagabi kitang Ginoo. Right. Okay, so mga kapaglam, mas nagkasalamat Pastor Kami, wala tayo ikong kapalan, but we'll be back karang Friday. So medyo sayon siya at first glance, pero when you go deeper, dito sa i-balance din mo siya in terms of human experience, din ang challenge sa itong lesson. Yeah, tinoon. But the good thing about this is, mato ra punta kung giyon sa pud ni David pag-address ning a problem. How he resolved. How he resolved this by just simply trusting in God, by not waiting for kanang good explanations from God, yes. nga ma-satisfy siya. It's not. But rather, it's just simply, siya na gid nag-decide nga, looking on God, I would rather trust in God, even in the midst of pain and suffering. I hope in Him, I praise Him. Yeah. No? Grabe gid nga. Nice kayo. Okay? So, ingon sa itong lesson for the last part, the psalmist is encouraged to wait on the Lord in faith, knowing that He is the same God who performed miracles in Israel's past. Psalm 77:11-18. So, dili na tinuod nga ang Ginoo mo palto sa iyang mga pagsaad. Dili tinuod. He is faithful. He is really faithful. So, ato ni nakita sa kasinatian ni David, and I believe God is still the same. Yesterday, today, and forever. Okay? Nagkasalamat mga kapaglaom. I hope sa tabang sa Ginoo, nakakita kita at mga dugang kahayag alang sa pagpadasig sa atong pag-alaga niya sa atong buhi nga Ginoo. Magduko ta sa atong mga ulo, samtang kita magampo. Heavenly Father, we thank you for guiding us in a discussion. We realize our limits, or human perception about God has been beautified
by the expressions coming from one of your children before, David. Thank you for the presence of Pastor Kaimi and also the people here at Hope Channel and all our viewers and listeners following this program. May your blessings be upon each one of us tonight. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.